In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilean ng mga hintil. Itong bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na tanglay nito. Siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang iyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa unang Juan at sa kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Mateo, makikita natin ang pasisimula ng misyon ni Jesus pagkatapos ng pagkabilanggo ni Juan Bautista. Si Jesus ay hindi nanatili sa Nazaret, kundi lumipat sa Capernaum na matatagpuan sa lupain ng Zabulon at Neftali. Dito natupad ang propesya ni Isaias tungkol sa liwanag na darating sa gitna ng kadiliman. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Pagsisihan ninyo, talikdan ang iyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ang panawagan na ito ay hindi lamang para sa mga tao noon, kundi pati na rin sa atin sa kasalukuyan. Ang pagsisisi ay tanda ng pagbabalik loob sa Diyos na nagdadala ng liwanag sa ating mga buhay na minsan ay natatabunan ng kadiliman ng kasalanan. Bilang mga Katoliko, tayo ay inaanyayahan na tularan si Jesus maging tagapagdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman sa pamamagitan ng pagpahayag ng mabuting balita at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pagpapagaling ni Jesus
ng may sakit at nagpapakita ng kanyang malasakit sa kabuuang kalagayan ng tao, pisikal, emosyonal, at espiritual. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon Hesus, Ikaw ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Tulungan mo kaming pagsisihan ang aming mga kasalanan at lumakad sa iyong liwanag. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagmamahal at awa upang maipahayag namin ang mabuting balita sa aming mga kapwa. Lalo na ang mga nangangailangan ng paggaling at pag-asa. Gabayan mo ang aming mga puso na laging manalig sa iyong paghahari. Amen. Sa ating mga referensya, sa Mateo chapter 4, verse 12 to 17, and verse 23 to 25, a propesya ni Isaias. At Isaias na chapter 9, verse 1 to 2, at unang Juan, chapter 3, verse 22 to 4 and 6. Ang paanyaya na kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Sa bawat araw, naway magsisilbing inspirasyon ang salita ng Diyos upang tayo'y maging mas malapit sa Kanya at sa ating kapwa. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!